Lagi ako natigilan sa huli niyang mga katagang sinabi na batid ang paalala. Tama siya ng tingin kay Dexter. Ubod nga ito ng seloso at nakakatakot. Nakakaramdam sila ng pagkabahala bukod sa labis na paghanga nang makilala nila ang panganay na anak ng mga Santillan pero hindi pa nila nakikilala si Daniel. Siguradong mas lalo silang mangingilag sa isang iyon. At hindi ko na pinapangarap ang makilala nila ito ng personal. Ngunit hindi ko naman masasabing hindi nga nila makikilala dahil anumang oras ay siguradong susulpot din iyon para guluhin na naman ako. Sana parati ako narito sa eskwelahan para napapalibutan ako ng maraming tao. Pero nababahala ako sa tuwing napapag-isa na ako dahil palagi natataon pag mag-isa na lang ako, ayun na ang sinasamantalang pagkakataon ni Daniel para makalapit sa akin. Nangangamba ako para sa puri ko. Hindi ko gamay at hindi ko kontrolado ang mga iniisip nila. Kung si Dexter, mukha naman kaya pang pakiusapan, ngunit si Daniel, hindi ako sigurado. Wala nagsasalita sa loob ng sasakyan ni Dexter. Para lang kami mga tuta dito sa loob na nakikiramdam habang ako'y nasa front seat katabi ni Dexter at ang dalawa naman ay nasa passenger seat sa likod. Parang takot ata silang huminga. Kita ko kasi grabe ang kanilang pagkailang at panay ang libot ng tingin nila sa loob ng sasakyan. Huminga kayo. Libre ang hangin. Pabirong saad ni Dexter nang mapansin niya rin sa front mirror na parang hindi na gumagalaw ang dalawa. Gusto ko tuloy matawanan para silang mga nabunutan ng barantanik sa dibdib at sa lalamunan nang nagpakawala sila ng maluwag na paghinga. Napailing na lang si Dexter pero kita sa kanyang natatawa rin siya habang ang tingin ay nasa daan. Relax, I don't bite. Si Eunice lang kinakagat ko. Pilyo niyang sinabi nang wala ng hiya, sabay ngisi at ako naman itong tila umakyat lahat ng dugo ko sa mukha. Dinala kami ni Dexter sa isang kilalang snack bar at pagkapasok namin ay pare-pareho kaming namangha. Ang ganda ng loob. Hindi pa kami kailanman nakakapunta dito kahit na mukhang tambayan ito ng mga estudyanteng kagaya namin dahil halos lahat ng customers nila ay mga estudyante mula sa mga kilalang universidad dito sa probinsya. Mukhang may mga kaya sila sa buhay. Nahiya naman kami na Ondeng at Anya kahit na maayos naman ang mga itsura at uniforme namin. Sa public university kasi kami ng biliran pumapasok at hindi kasing prestigiyoso ng pinapasukan nila. Hindi ba parang nakakahiya tayo rito? Bulong sa akin ni Anya at ito na naman siyang parang takot palagi sa tao. Siniko siya ni Ondeng. Pare-pareho tayo mga tao kaya hindi lang sila ang pwede rito ano? Mataray namang bulong ni Ondeng sabay flip ng kanyang imaginary hair. Pumili lang kayo ng anumang gusto nyo. It's limitless. Don't be shy ha? Don't worry, sagot ko. Saad sa amin ni Dexter na ikinangiti ko. Marahil isa siyang manyak at agresibong lalaki pagdating sa akin, ngunit marunong siyang tumrato ng tama sa tao. Maginoong bastos na may puso. Doon ko may lalarawan ang kanyang pag-uugaling pinapakita niya sa amin ngayon. Nailang namang binalingan ng mga kaibigan ko sa Dexter na prenteng nakapumulsa lang. Tila hinihintay niya kaming kumilos at pumili ng kakainin. Hindi po ba nakakaya, Mr. Santillan? Kaming tanong ni Anya sabay hawak sa batok. Oo nga po, Mr. Santillan. Uwi na lang po kaya kami. Si Ondeng na tila kinain na ng hiya kay Dexter. Dexter sigh. I said don't be shy. It's my treat. You both are my girlfriend's best friends, so there's no reason to be shy. So hurry, get your snacks. Tumango na lang ang dalawa na tila na-go signal ang sinabing iyon ni Dexter sa kanila. At ako naman itong hindi pa rin maproseso sa isip ko na ipinakilala niya na ako bilang kanyang nobya. Iisa rin siguro kami ng iniisip ng mga kaibigan ko na ngayon ay pumipili na ng kakainin nila. Nagugulantang pa rin silang kagaya ko. Nagbakasyon nga lang naman, may boyfriend na ako pagbalik at isang Santillan pa. Naiwan kami ni Dexter habang nakaharap sa counter at tumitingin-tingin din siya ng pastries. Kagaya ko, pero wala doon ang atensyon ko kundi nasa kanya. Hanggang ngayon naiilang pa rin ako. Dexter, hindi mo naman yung kailangan sabihin? Saad ko sa mababa kong boses at hindi ako nagtangkang lingunin siya. Tinanggal niya ang suot niyang sunglass at sinukbit sa unang botones ng suot niyang long sleeve polo dress sa may gitnang kwelyo at sa kanya ako binalingan. Bakit? Itinatanggi mong nobyo mo ko? Tanong niya sa kalmadong boses ngunit may himig ng nagbabadyang galit kaya maagap akong umiling. Hinarap ko siya kasabay ng pagwagayway ko ng mga kamay ko. Batid ko na hindi iyon ang ibig ko sabihin.
Nagtama ang mga mata namin nang salubungin ko ang kanyang tingin. Malamig habang diretso siyang nakatingin sa akin. Hindi sa ganoon, Dexter. Ano lang kasi, masyadong nabigla mga kaibigan ko. Rason ko na sana'y maintindihan niya. Who cares? Kailan mo gustong sabihin ko? Pasarkasto ko niyang tanong. I understand that I'm your first boyfriend, pero dapat ka nang masanay na ipinakikilala kitang akin. Napalunok ako. Alam ko rin, pero hindi kasi kapanipaniwala na ang nobyo ko isang sandalian. Panganay na anak pa ni senyor at senyora. Isa kayo sa mga kilalang pamilya dito sa probinsya. Eunice, ang mga tao makakaalam ng kaugnayan ko sa iyo ay hindi na magtataka kung bakit ka sa kagaya ko napunta. Sa gandang taglay mong iyan, ang tulad ko lang nararapat sa iyo. Wala nang sino pang lalaki. May diin niyang sinabi at merong pang panggigiit doon. Magprotesta man ako, hindi naman ako mananalo, kaya oo na lang. Hindi na ako nagsalita pa at tumango na lamang bilang pagsang-ayon sa kanya, kahit hindi naman talaga ako sang-ayon. Bakit hindi ka pa pumipili ng kakainin at nakatayo ka lang dyan? Huwag mo sabihin nahihiya ka rin. Tanong niya at tinaasan niya ako ng isang kilay. Wala akong gustong kainin. Sagot ko nang may katotohanan naman. Oo, gusto ko rin tikman pero busog pa ako. Hindi ko hilig kumain ng kumain. Nangunot ang noon niya. Nagpapasaksi ka ba para sa akin? Asyumero din pala talaga ang isang ito. Hindi no? Pagtanggi ko sa iniisip niya. Busog pa ako talaga. Gusto ko man tikman pero parang hindi ko rin makakain. Fine, then. Pumili ka ng gusto mo then i-take out natin. Suggestion niya. Magandang ideya nga. Tumungo ako at lumapit ako sa mga stante kung nasaan naka-display ang mga desserts, pastries at may mga kung ano-ano pa na mukhang masasarap lahat. Tinuro ko sa kanya mga gusto ko. Iba-ibang variant flavors. Natutuwa ako. Ang gagandang tingnan ng mga pagkain naririto. Ang artistic ng pagkakagawa. Total ay ayaw niya naman akong nahihiya sa kanya ay siya, sige. Pinili ko ng lahat ng nakita kong maganda sa paningin at palagay ko'y masasarap. Binayaran na niyang lahat ng mga nakuha namin na Anya at Ondeng. Tuwan-tuwa mga ito, ganoon din ako na lumabas na kami ng snack bar. Kahit nasa mga paper bag, sumisingaw ang bango at halatang kakabake lang talaga. At bago pa man kami sumakay sa sakyan na Dexter ay hinarap namin siya ng mga kaibigan ko. Maraming salamat dito, Dexter. Malamyos ang boses kong pasasalamat sa kanya habang yakap ko ang paper bag na naglalaman ng akin. Thank you po sa libre, Mr. Santillan. Panabay na saad naman ni na Ondeng at Anya. Pansin kong para atang kanina pa sila nagsasabay magsalita. Baka dahil sa kaba at hiya nilang nararamdaman. Kahit naman ako'y nahihiya rin. Pero dahil siya naman itong nagmagandang loob, hindi na namin siya tinanggihan, total mapilit siya. You're welcome. Nginitaan niya ako, ganoon din ang mga kaibigan ko. Get in, iuwi ko na kayo sa mga bahay niyo at baka hinahanap na kayo sa inyo. Pagpapasakay niya, nasa amin sa sasakyan niya. Oo nga, siguradong hinihintay na rin ako ni Ina. Ako man tatalikuran ko na siya para sumakay na magsalita siya. Maliban sa iyo, Eunice. Muli akong humarap sa kanya. Po? Naguguluhan ako kahit ang mga kaibigan ko ay naguluhan din. Hindi ako sasakay sa sakyan niya. Kung gano'n ay paano ako uuwi? Ang layo pa man din ito sa amin. Hindi mo po ako pa sasakayin sa sakyan niyo? Tanong ko nang may pagdadamdam na. Bakit yun naman ako iiwanan dito? Naramdaman ko ang pag-iinit na magkabilang sulok ng mga mata ko sa pagkapahiyang nararamdaman ko. No, that's not what I mean. You think ikaw pang iwanan ko rito? Parang nabasa niya ang nasa isip ko. Kung ganoon, anong ibig mo? Sila lang ang iuwi ko at ikaw, diretso mansyon ka. Mama wants to see you. Pinagpaalam na kita kay Manang. Paglilinaw niya nang hindi niya na ako pinatapos ng pagsasalita. Para tuloy gusto kong kainin ako ng lupa sa labis na kahihiyan. Bakit ko ba inisip na iwanan niya ako rito at hindi pa sasakayin ng sasakyan niya? Minsan talaga ang utak ko mabagal mag-isip at magproseso ng ibig sabihin ng kausap ko. Kagaya nito. Nakakaya tuloy na muntik pa ako mapaiyak dahil maling iniisip ko. Hinawakan niya magkabila akong pisngi. You're about to cry. Akala mo iiwanan kita dito at hindi pa sasakayin ng sakyan ko? Saad niya nang may tanong at puno ng lambing na ikinatango ko. Kita ko naman sa gilid ng mata ko sina Ondeng at Anya na namimilog ang mga mata at nakakagat na nila ang dulo ng yakap nilang paper bag habang pinapanood kami ni Dexter. Pero teka, anong sabi niya? Sa mansyon nila ako dadalhin? Gusto raw ako makita ni Senyora?
Ibig bang sabihin nito ay ganap niya na ako'y pakikilalang nobya niya? Parang hindi pa ata ako handa. Dexter, anong sinabi mo kanina? Sa mansyon niyo ako dadalhin? Kakausapin ako ni Senyora? Nahintakutan kong tanong at abot tahip ang kaba ko. Tumango siya. Yes, Mama wants to see you. Sagot niya at natili lang siyang hawak ang maliit kong muka na kayang sakupin ng isang kamay niya lang. Ang laki talaga ng kamay niya. Tingnan mo ko, pati kamay napapansin ko. Pero ano naman pag-uusapin namin ng iyong mama? Hindi mapakaling tanong ko. Hindi ko na rin alantahan ang mga kaibigan kong tamang nood lang sa amin. He will know. Pagdala ko sa'yo sa bahay mamaya. Sa ngayon, ihatid na muna natin ang mga kaibigan mo. Binitawan niya na ako at pinagbuksan ako ng pinto ng front seat. Napansin ko namang hindi pa sumasakay ang dalawa kaya napalingon kami ni Dexter sa kanila. At kita kong para natuod na lang sila sa kinatatayuan nila at wala mga bala kumilos. Hoy! Pamumukaw ko sa pagkatulala nila, saka lang sila mukhang natauhan. Aalis na pala tayo. Para kasi kami nanonood ng shooting ng romance movie. Sorry po. Magulat na sinabi ni Onden, sabay tulak kay Anya. Sakay na bro. Pinaunin niya na itong pasakayin. Aray, sandali lang naman. Inda ni Anya nang itulak siya ni Onden sa loob at magsunod na silang sumakay. Nakaramdam naman ako ng pangiinit ng magkabila kong pisngi nang mapagtanto ko nga na para kami may sariling mundo ni Dexter kanina kung mag-usap. Sumakay ka na rin, Eunice. Pagpapasakay na ni Dexter sa akin at agad naman akong tumalima. Naramdaman ko rin na hinawakan niya ang bunbunan ko para hindi ako mauntog sa kanto ng saradura ng sakyan. Nakakatuwa ito kung minsan. Pinag-iingatan niya akong huwag masaktan. Isang katangian na gusto ko sa isang lalaki. Pero hindi ko sinasabing gusto ko niya siya. Pagkahatid namin sa mga kaibigan ko sa kani-kanila mga bahay ay idiniretso na nga ako ni Dexter sa kanilang mansyon. Hindi ko maihakbang ang mga paa ko at nanatiling nakatayo sa harap ng malaking pinto. Kung kanina kabala, ngayon ay kabang-kaba na. Ang lakas ng lagabog ng dibdib ko. Siguradong kaya ako naririto, hindi lang para makita at makausap ako ni Senyora. Palagay ko sinabi na ni Dexter sa kanyang mama ang ugnayan namin sa isa't isa. At ngayon kaya ako naririto upang opisyal na ipakilala ako bilang nobya niya. Hindi naman ako papupuntahin dito kung wala lang dahilan. Halika na sa loob. Yakag na niya sa akin at tinawakan niya na ako sa braso na ikinangiwi at ikinasinghap ko nang bigla niyang mapisil ang pasa ko. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak niya. Masuyo nga pero natamaan ng pasa kaya medyo sensitibo ang pakiramdam ko. Nangunot naman ang noon niya nang mapansin ang reaksyon ko. Anong problema? Tanong niya. Pinasadahan niya ako ng tingin at ang braso ko habang nanatili siyang hawak ito at hindi niya ako binitawan dahil gusto na nga niya akong hilahing papasok sa loob. Natigilan lang siya nang mapasinghap ako nang masagi niya ang pasang itinatago ko. Mahaba ang manggas ng suot naming uniforme hanggang pulsuhan. Kaya hindi talaga makikita ni balat sa braso kaya hindi kita ang bakat ng kamay ni Daniel. Wala, nagulat lang ako. Pagsisinungaling kong sagot sa kanya, hindi ko pwede sabihin ang ginawa sa akin ng kapatid niya ng gabing iyon dahil siguradong hindi iyon palalagpasin ni Dexter. Baka kung anong magawa niya sa nakababatang kapatid at may kalagyan ito, gayong ilang beses na ngang nagpambuno ang dalawa ng dahil lang sa akin. Ayoko lumikha ng gulo na ako ang dahilan. Hindi gulo ang intensyon ko, kaya hanggat maaari na kaya kong itatago ko dahil ayoko magkaroon sila ng lamat ng dahil lang sa babae. Hindi yun maganda. Iba ka palang magulat, napapangawi. May laman niyang sinabi at iniharap niya ako sa kanya. What are you hiding behind these lips, Ines? Tanong niya na nakapagpakabalalo sa akin. Akbang itataas niya long sleeve ko nang maagap ko siyang pinigilan ng hawakan ko ang kamay niya. Seryoso mukha niyang nag-angat ng tingin sa akin mula sa pagkakatingin niya sa braso kong nabigo siyang itaas ang long sleeves para makita niya. Umiling ako. Wala ko tinatago, Dexter. Nagulat lang talaga ako. Binawi ko na mula sa kanyang braso ko. Pansin ko kanina ka pa napapanguwi kapag nahawakan at nasasag ang braso mong iyan. Wala ba akong dapat ay kabahala? Saad niya na may mapanansyang tanong at kung tumingin siya tila binabasa niya ang laman ng isip ko. Alunsunod akong muling umiling. Wala talaga, Dexter. Nagkakataon lang na nagugulat ako kaya napapangawi ang reaksyon ng mukha ko. Pagdadahilan ko. Para
Parang ang hirap-hirap magsinungaling sa kanya dahil masyado siyang mapanuri at tutok siya sa bawat galaw ko. Kahit pati reaksyon ko, nakamasid siya. Masasabi ko malakas ang pakiramdam niya kapag ang tao ay palagay niyang maitinatago. Kung hindi ko gagalingan sa pagsisinungaling ay mabubuking ako. Hindi naman ako natatakot para sa sarili ko kung malaman niya. Natatakot ako para kay Daniel na kahit ganoon ang binatang iyon ay siguradong bugbog sarado ang aabutin niya kay Dexter. Tanda ko pa noong isakay ako ni Daniel sa kabayo at lantaran akong hinipuan. Nagkanda, sugat-sugat at pasa ang mukha nito na si Dexter ang may gawa. At baka sa pagkakataong ito hindi lang bugbugan ang mangyari, mas malala pa. Ayoko namang ganoon ang kahinatnan. Tumangutango na lang siya at hindi na inusisa pa. Let's go inside. Kanina pa si mama naghihintay. Yakag niya na. Napilitan na ako sumunod sa kanya papasok sa loob ng kabahayan. Kahit ilang beses na akong nakapasok sa mansyon nila ay hindi ko pa rin maiwasang mamangha. Dahil masasabi talagang magara at mansyon ng mayaman. Pero kulay gold at silver pa ang kulay ng mga kagamitan at mga display na iba pa mga gamit na katulad ng mga maliliit at malalaking figurines. Habang abala ako sa paglilibot ng tingin sa paligid ay biglang hinawakan ni Dexter ang kamay ko kaya napalingon ako sa kanya. Your hand is cold. Are you nervous? He asked na puno ng kalambingan sa kanyang boses. Tumango ako. Oo, kinakabahan ako dahil biglaan mo akong dinala rito. Naka-uniforme pa ako. Sagot ko na puno ng pagkabagabag sa boses. Ayos lang iyan. Don't worry, mabait si mama. Kilala mo naman siya, di ba? Your mom is your favorite cook. Madalas din kayo nagkikita kapag nagpupunta ka rito. Kaya hindi ka na dapat natatakot pa o kinakabahan. Sinusubukan niyang pagaanin ang loob ko. Hindi niya naman kasi naiintindihan. Iba na ang sitwasyon ngayon kumpara sa normal lang na araw. Gusto niya ako ipakilalang opisyal na kanyang nobya kaya ibang-iba ngayon. Hindi mo naiintindihan, Dexter? Saad ko. Alin ang hindi ko naiintindihan? Ipaliwanag mo't iintindihin ko. Kita ko sa kanya na willing siyang pakinggan kung ano iniisip ko at mga bumabagabag sa akin. Kasi alam ko na kaya mo ko dinala rito para opisyal na ipakilala sa pamilya mo na ako'y iyong nobya na, Dexter. Pero hindi pa ako handa. Kinakabahan ako dahil hindi naman kayo bastang pamilya lang. Mga may impluwensya kayo mga tao at ano lang mga sasabihin ng mga tao. Ang girlfriend mo ay isang probinsyanong mahirap lang. Paghayag ko ng sinasaloob at iniisip ko. Naging seryoso ang mukha niya. Ito yung expression niyang ibig sabihin ay wala siyang pakialam. Bakit yan ang iniisip mo? Tanong niya. Ano naman pakialam ko kung hindi ka lumaki mayaman? I'm the man here, not you. Kapag naging mag-asawa na tayo, I can provide everything for you. Just sit back and relax. Nanlaki naman ang mga mata ko sa narinig. Asawa na agad? Ugali talaga niya ang mambigla. Nagdadesisyon siya nang siya lang ang may alam at sinasabi niya na ang future nang hindi malang kinukonsidera ang aking opinyon kung ayos lang ba sa akin. Dahil ko pang tinututukan ng patalim at sa pilitan na lang na pinapa-oo ng pinapa-oo. At isa pa, Eunice. Handa ka man o hindi, wala ka ng pagpipilian dahil ako lang ang lalaking karapat dapat sa'yo. Wala nang iba pa. At ang magtatangka, gigilitan ko. I will skim him alive. May pananakot niyang sinabi na ikinalunok ko. Mas lalong hindi ko sasabihin ang ginawa ni Daniel sa akin. Naniniwala ko na kapag ang tao ay galit na madalas hindi na alam ang ginagawa. Dexter! Naiintakutan kong sambit sa pangalan niya. Gustuin ko mang maging matapang, bakit hindi ko magawa? Hindi ako makapagprotesta. Mas nauuna ang kaba at takot at dahil masyado silang mga may impluwensyang tao na kahit ano pang gawin kong pagtakbo, pag-iwas, pagtanggi, lahat ng iyo'y baliwala sa kanya o lalo na sa kapatid niyang si Daniel na hindi rin tumatanggap ng pagkatalo. Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi. Palagi mong tatandaan na ako ang may-ari sa'yo at kapag sa oras na ako'y niloko mo, tumingin ka sa iba. Hindi ko alam ang magagawa ko. Naintindihan mo? Matalim ang mga mata niyang diretsahang nakatitig sa mga mata ko at kitang-kita ko kung gaano siya kaseryoso sa mga sinasabi niya at walang bakas ng pagbibiro. Sino namang babaeng tulad ko ang hindi matatakot kapag ganito ang lalaki? Para bang nanghihigit ng paghinga. Iyon tipong mas gugustuhin mo na lang sumunod kung ayaw mo may kalagyan.
Nang init na lang ang magkabilang sulok ng mga mata ko na sinalubong ang tingin niya at lahat ng tapang ko'y naglaho at napalitan ng pagkahabag at pagkasindak. Inaari ako ng hindi lang isa kundi dalawang binata. Ang mas malala pa, mukhang pareho pa nilang kayang makagawa ng mga bagay na hindi nila pagsisisihan. Ang labis na pagkahumaling nila sa akin na hindi na nagdudulot ng maganda para sa kanila, lalo na para sa akin. Kay Dexter o kay Daniel man ako mapunta, alin man sa kanilang dalawa, pareho silang hindi gagawa ng maganda dahil hindi sila makapapayag mapunta ako kanino man. Magpasagasa na lang kaya ako sa daan para wala na silang pinag-aagawan. Makakaisip ka na lang din talaga na hindi maganda kapag nasa ganito kang sitwasyon at hindi na alam ang gagawin. Oh, what's going on here? Boses iyon ni Daniel kaya panabay kaming napalingon ni Dexter. Pababa ito ng hagdanan at prenteng nakapamulusa habang ang tingin niya'y nagpalipat-lipat sa amin ng kuya niya ngunit sa akin nagtagal. Pinasadahan niya ako ng tingin at kita ko ang pagkislap sa mga mata niya nang makalapit na siya sa amin. Magandang gabi, Binibini. Banayad niyang bati sa akin ng may ngiti sa labi at nagulat ako nang kunin niya ang kamay ko at hinalikan ang likod ng palad ko. Let go, overhand fucker! May bantang sinabi ni Dexter habang masama ang tingin sa kapatid. Agad ko naman binawi ang kamay ko at nilagay ang dalawang kamay sa likod ko upang itago at hindi niya na muling mahawakan pa. Bumalik siya sa kanyang kuya. I just greeted her, Daniel said coolly and he crossed his arms. No need to touch her, Dexter said calmly. Kahit na parehong kalmado ang mga boses nila, ramdam ko pa rin na namumuong tensyon sa pagitan nilang magkapatid. Ngumisi si Daniel. Porkat girlfriend mo na, bawal nang hawakan? Pilyong tanong niya. At isa pa, kuya, alam naman natin napasagot mo siya sa pilit. So, don't act like she's your possession at masyado pang maaga para magbakod ka. Malaman pang hirat niya. Umigting ang panga ni Dexter. Don't test my patience, Daniel. You don't know what you're talking about. Bitter ka lang dahil naunahan ka. Ang ngisi sa mukha ni Daniel ay biglang naglaho at napalitan ng pagiging seryoso. Me? Bitter? He pointed at himself and he looked at his brother with amusement. Bakit naman ako mabibitter eh? Nag-uumpisa pa lang. Bakit kasal na ba kayo? Nobyo mo pa lang. Hindi mo pa asawa. Don't you put your guard down, kuya. I'm also a hungry wolf, waiting for a chance to eat a tasty flesh. Kitang-kita ko kung paano umigting ang panga ni Dexter sa sinabi ng kapatid. Baka saan labis na pagngingit-ngit sa kanya. Magap ko siyang pinigilan ng akmang susugudin niya na sa Daniel at mukhang nasagad na nga ang pasensya. Dexter, huwag mo nang patulan. Awat ko sa kanya sa pabulong kong boses habang sapo ko ang kanyang dibdib. Hindi maganda magtalo sila gayong narito lang sa paligid ang kanilang mama. Baka imbis na katuwaan ako rito ay bigla akong kagalitan ni na senyor at senyora at isipin nilang pinag-aaway ko ang dalawa nilang binatang anak. Mabuti at nagpaawat naman si Dexter pero nanatili ang masama at matalim niyang tingin kay Daniel. Subukan mong may gawin. You know what I can do, Daniel. Naninindak niyang banta at banas na inayos ang gusot sa damit. Suminghal at ngumisi na lang si Daniel. Gising pikon at bakas na hindi rin siya natuwa sa sinabi ng kanyang kuya. Hindi na rin siya nagsalita at kalmadong sa dalubong ang tingin ni Dexter. Kahit wala nang namumutawing salita sa kanila, mararamdaman pa rin ang labis na tensyon. Ginis, iha! Boses iyon ni senyora kaya kaagad ako napalingon sa pinanggalingan ng boses nito. Ganoon din sila. Nakangiti itong papalapit sa direksyon ko at ginawa rin niya ako ng isang magaang yakap. Nang tuluyan na siyang makalapit, nailang man ay gumanti rin ako ng yakap. Magandang gabi po, senyora. Batid ko na may hustong paggalang at ako ang unang bumitaw sa pagkakayakap niya sa akin. Nakakailang. Hindi naman niya ako niyayakap ng ganito kahit madalas niya ako makita dito. Pero bakit ngayon may pagyakap na? I'm glad sinundo ka na ni Dexter from your school. Pasensya na kung naabala ka pa ng anak ko. I just want to see you, darling. Saad niya na may labis na tuwa. Ngiting-ngiti siyang pinagmamasa ng aking muka at nagawa pa niyang haplusin ang aking mahabang buhok hanggang kaduluduluhan nito. Wala pong problema. Hindi po abala sa akin ang pagpunta rito. Batid kong nalulugod ako kahit hindi. Mas lumawak ang pagkakangiti ng ginang. Calm, iha. That's it. Siguradong gutom ka na.
Magiliw niyang paanyaya sa akin. Tumango na lamang ako na batid kung pinaunlakan ko ang paanyaya niya sa akin. Nagulat pa ako nang iangkla ni Senyora ang braso niya sa akin para igiya na ako sa kanilang hapagkainan. Nang sandali niyang balingan ng dalawang anak, matahimik nila ngayon na nagpapakiramdaman. Ito, sumunod na rin kayo. Utos ni Senyora sa kanila na mga mukhang walang balak mag-usap dahil parehong mga nagkakapikunan. Kung sana lang hindi ko alam kung bakit sila tahimik. Ang kaso alam ko at ako ang dahilan kaya parang cargo de konsensya ko pang dahil sa akin kaya sila ngayon nagkakaganito. Ang daming kwento ni Senyora nang nasa hapagkainan na kami. Sa akin tumabi si Dexter at si Daniel naman ay kaharap namin, kaharap ko. Nasa kabilang bahagi siya ng lamesa. Panaka-naka ang sulyap niya sa akin habang prente siyang naghihiwa ng steak. Pero bakas ang gigil doon dahil panay ang langit-ngit ng plato niya. Mariin niyang pinagdidiinan ng steak knife habang hinihiwa ito kaya tumatagos ito sa plato dahilan para makalikha ng nakakangilong tunog ng nagkikiskis ang plato at pilak. Dahil dito'y napukaw ng atensyon ni Senyora sa pagkukwento at dumako ang tingin niya kay Daniel na kakaiba ang mga ikinikilos. Daniel, ano ba yan? Sa tanang ginang sa anak. Nakakangilo, nililikha mong tunog. Ikaw ay umayos nga dyan. Gamitin mo ng tama mga kubyertos. Dagdag pa niyang pagalit. Nakakangilo naman talaga ang nililikhang ingay ni Daniel at halatang nananadya siya, batid na hindi niya gusto ang nangyayari. Ngayon ko napagtanto kung gaano ka-spoiled ang kapatid na ito ni Dexter. Walang pakialam sa paligid at pasaway kapag hindi nakukuha ang gusto na nagmimistulang bata. Parang kung ako si Senyora, ang hirap pagkaroon ng ganitong anak na akala mo may ADHD kahit wala naman. Ang kisig pa man din ito pero mukha atang may saltik kuminsan kapag nagagalit, lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Nang tumigil si Daniel sa paglikha ng nakakangilong ingay ay muli nang tumuon ang tingin sa akin ni Senyora, ganoon din kay Dexter. Puro ng adorasyon ang binibigay niyang tingin sa amin lalo na sa akin. So ngayon mapunta tayo sa talagang dahilan kung bakit kita gustong makita. You know what? Noon pa mang sabulang bata ka pa, hanggang ngayong nagdalaga ka na. Sinusubaybayan talaga kita. Saad niyang panimula pa lang. Hindi ako nagsalita at nakinig lang ako. Doon ko pa naiisip na bagay ka talaga sa isa man sa mga anak ko. Maganda na tisente pang babae. Plus, matalino na marunong pa sa buhay at ganyang mga babae ang tipo ko na mapapangasawa ng mga anak ko. Para akong hindi makagalaw matapos iyong sabihin ng ginang. Noon niya pa ako natitipuhan kahit kanino sa mga anak niya. Ganoon niya rin ako, hinahangaan. Pero Senyora, ang totoo po niya, natigilan ako nang maramdaman ko ang pagpisil ni Dexter sa kamay ko sa ilalim ng lamesa kaya nilingon ko siya at batid rin ang tingin niya na wag ko nang ituloy kung ano man ang sasabihin ko. Ngumiti lang si Senyora. It's okay, Iya. Alam ko masyadong mabilis ang anak ko si Dexter. Ganoon kasi namin sila pinalaki na kapag may gusto sila, wag na wag nilang hahayaang makaalpas pa. Habang tumatagal ako rito, bumibigat ang pakiramdam ko. Ngayon masasabi ko kung kanino nagmana ang dalawang lalaking ito. Sa ina rin nila. Base rin sa pananalita ni Senyora, mukhang hindi nalingid sa kaalaman niya na idinaan lang ako ni Dexter sa pagsagot sa pilit. At ngayon, dahil iyon ang tinatak niya sa isipan ng mga anak niya, ay pareho ng mga nagdudulot ang mga ito ng gulo sa nooy nananahimik kong buhay. Dumating pa sa puntong iisang babae ang nagustuhan ni na Dexter at Daniel, kaya ako itong naiipit at nahihirapan. Labis pang suportang ipinapakita nitong si Senyora, kahit na alam niyang hindi ko naman naging nobyo sa Dexter sa tamang pamamaraan, kundi sa sapilitan at pananakot. Magaling din talaga. Sa sobrang galing ay gusto ko nang tumakbong palabas ng bahay nilang ito dahil nasasakal ang pakiramdam ko. Nagulat naman akong bigla ng padabog na binitawan ni Daniel ang kubyertos niya na lumikha ng ingay. Masama ang ipinukol niya sa akin kaya wala sa loob kong napalunok at saka siya tumingin kay Senyora na nagulat din sa biglang inasta niya. Bakit sa akin siya mukhang galit? Ako nga dapat ang magalit dito at umakto ng pagkadisgusto. You don't have to invite her because she's not Kuya's girlfriend. Can't you see? She's being forced. Bulalas ni Daniel at bakas ang hindi niya talaga pagtanggap. Kung magsalita naman ito'y akala mo'y hindi rin ako pinilit at pinipilit. Pinagsamantalahan niya nga ako at kamuntikan pa naghahasain. Pero ako, heto't nananahimik lang sa kabila na nangyari sa kagustuhan ko ring umiwas sa skandalo.
Magsasalita sana si senyora nang maunahan siya ni Dexter na prantang pinapanood lang ang inaasta ngayon ng kapatid. Hindi mo talaga matanggap? Sarkastikong tanong niya kay Daniel na halata nang gusto na nitong manakit. Daniel hissed and he chuckled without humor. Why would I? Bakit ko tatanggaping nobyo ka? Gayong sa pilitan mo lang namang pinasagot. Pag-akri na tumawa sa Dexter. Tawang nangaasar. Kesa naman sa kagaya mo lang mapunta. Daniel clenched his jaw. I know I can be a better man for her than you. He insisted that he's willing to fight for what he wants. Dexter turned his lips into an O, showing amusement at tumango-tango. You can be a better man for her than me? Oh please, we all know you can't, little brother, and you're not even the best for her. His words gave Daniel a big blow. Nagtangi si Daniel at bago pa man siya makasagot at magkagulo ay tumayo na si senyora kasabay ng mariing paghampas niya sa lamesa kaya napapitlag ako sa gulat samantalang ang dalawa parang wala lang at mga tumahimik lang.